Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagnanan. Sa araw nito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng San Lorenzo Ruiz sa probinsya ng Camarines. Ating ihilingin na maitatag ang altar ng ating manunuot sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong mga kaigsuunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pupagsabay mula sa aklat ng mga ikapitumput-walong kabanata, ang talata po ay 38. Gayon paman palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila ay kaniyang pinatawad pa rin. Dahilan sa pag-ibig niya hindi sila wawasakin kung siya may magalit, magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Gayon paman palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masasamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin. Gayon paman, palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin. Dahilan sa pag-ibig, niya'y di sila wawasakin. Kung siya may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Naman kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At ang aming panalangin, Panginoon, ang banal na dugo ng aming manunusang siyang maglinis sa lahat naming karumihan. At sa pangalan ni Jesus, idinudulog namin sa iyo ang bayan ng San Lorenzo, ang aming hiling ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng San Lorenzo nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay sa kapangyarihan ng iyong Santo Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng San Lorenzo. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinuro at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, 33 kabanata. Ang talata po ay 6. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumuon. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata at saka tapos-tapusay si Jose at si Raquel. Yumuon silang lahat at nagbigay galang kay Isa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagdating ng mga asawang lingkod, ano po, at ng mga tunay na asawa na sina Leah at Raquel sa kanilang pagharap sa kapatid ng nunong Jacob na si Esau. Ano po? Sa bahaging ito ng banal na kasulatan, maliwanag nating makikita yung pagbibigay galang. Ang sabi po ng salita ng Diyos, yumukod. Alam niyo po, isang katotohanan, isang kasanayan
na noon pang una ginagawa na ang paggalang. Isang napakalaking bagay ng pagbibigay galang sa mga tao na itinuturing natin na karapat dapat para dito. At alam niyo po, ang pagkakaloob nito kay Isaw ay pagbibigay ng pagkakataon, pagpapaunawa sa kanya na kahit ang nunong ako, iginagalang siya. Kung babalikan po natin yung kwento, makikita natin kung paano ninakaw, inisahan ng nunong ako ang kanya nakatatandang kapatid. So, kapag inisip natin yun, kapag tinignan natin yun, sasabihin natin, kunyari lang yung paggalang na yan kasi kapag tinignan mo talaga, bakit ninakaw niya? Bakit inangkin niya yung pagpapala na para sa kuya niya? Una po, kapag binalikan natin yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pagkakataon para tanggapin yung pagpapala para kay Isaw. Ito ho narinig ng kanyang nanay. Si Rebecca po ang nakarinig nito. At nung narinig niya na babasbasa na si Isaw, sabi ni Nunong Isaac, sabi niya, nako, malapit na akong mawala sa mundong ito. Sabi niya, kaya pagpapalain kita, pero ihuli mo muna ako ng, ano po? At ito po yung naging dahilan kung bakit narinig, nabatid ni Rebecca na ang kanyang paborito ay si Jacob. At ipinagtapat niya kay Jacob. Pero natakot si Jacob. Sabi niya, Nay, palbon si Isaw. Ako, makinis. Sabi ng nanay niya, huwag kang mag-alala. Ako bahala. At totoo naman po, siya talagang gumawa ng paraan para sa kanyang mahal na anak. Huwag din natin kakalimutan yung unang pangyayari na dumating si Isaw galing sa pangangaso, gutom na gutom siya. Tapos nakita niya itong si Jacob, nagluto ng masarap na may sabaw. Sabi niya, baka naman pwede mo ako bigyan yan. Sabi naman itong si Jacob, aba, bibigyan kita pero ibigay mo sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. O, ano naman sabi ni Isaw? Sabi niya, mamamatay ako sa gutom. Ano gagawin ko dyan sa pagiging panganay? Kaya itinagkaloob niya. So, kapag binalikan natin at pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayaring ito, hindi talaga ninakaw ni Jacob yung pagpapala kung hindi ipinagkaloob ni Esau yung karapatan kay ako bilang panganay. Kaya kapag tinignan natin ito, alam nyo, mauunawaan natin na hindi talaga ninakaw ni Jacob, although yung kanyang pangalan, ang ibig sabihin talaga magnanakaw, no? Pero, ang nangyari talaga, na isahan niya yung kuya niya. Kaya alam niyo, hindi talaga tayo pwede nagpapagutom. Kasi, gutom si Esau nung naisahan siya ni ako. Kapag nagugutom tayo, hindi tama yung takbo ng isip natin. Paano naman yung fasting, Bernie? Ay, ibang usapan yon. Pero, ang sinasabi natin, yung pagpapakaguto. Ano po mga kapatid, dapat nating maunawa na napakahalaga tayo kumakain sa oras. Ano po? At kumakain tayo ng tama. Paano mo naman yan sinasabi? Bakit mo naman kailangan sabihin pa yan, Bernie? Kasi po, kung papabayaan natin yung ating pagkain, magiging dahilan nito para magkaroon tayo ng hindi tamang pag-iisip. Ano po? Ano yung sabi ni Isaw? Sabi niya, ano gagawin ko sa pagiging karapatan ko, pagiging panganay? Mamamatay ako sa gutom. Umira. Sa meses lang di makakain. Pero yun yung kaisipan natin, di ba? Na kapag hindi tayo nakakain, ako talaga mamamatay tayo. Pero sa katotohanan, dapat natin itong maunawa
nasa isip yan, no? Pero, syempre, yung katawan natin ang tumutugon doon sa mga iniisip natin. Kaya tayo nakakapag-isip ng ganyan kasi doon, batay doon sa ginagawa natin sa ating katawan. Alam niyo po, yung recent na survey, yung recent na research ng mga scientists, nagpainom sila ng gamot sa mga taong may sakit. Ano po, parang 20 yung research nila. Pero, dalawang klase ng gamot yung pinainom nila. Ang sabi nila, isa lang. Pero, unknown, hindi alam ng mga tao na pinapainom nila. Ang 10 sa kanila, pinainom ng totoong gamot. Samantalang yung 10, pinainom ng blankong tabletas. Kamukha siya nung gamot na iniinom ng 10. Pero, wala siyang laman kahit na ano. Parang tabletas lang talaga siya. Alam niyo po, pagkatapos ng, I guess, 3 buwan na pagre-research, yung 20 gumaling. Tapos, interesado yung mga researchers kasi 10 lang yung totoong gamot na pinainom nila. Samantalang yung 10 gamot, tabletas lang. Walang kahit na ano, hindi katulad ng composition ng mga totoong gamot na pinapainom dun sa 10. Alam nyo, na batid nila na sa kadahilanan ang iniisip ng 10 na umiinom ng tabletas, sila'y umiinom ng gamot at kagalingan para sa kanilang katawan. Gumaling sila. So, ano lang to mga kapatid, paniniwala lang to. Sa paniniwala lang nila, no? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa pananampalataya ay pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita pero inaasahan. At ang pananampalataya, sinasalita kapag idinideklara natin, kapag sinasambit natin. Alam niyo po, nakikinig yung katawan natin. At kikilos yan patungo doon sa mga sinasabi natin, sa kaganapan nung sinasabi natin. Eh kapag sabi tayo ng sabi na nanghihina ako, hindi ako makalakad, ang sakit ng ulo ko. Samantalang ito po ay mga totoo, pero hindi po yun nakakatulong sa atin. Kasi ang ginagawa ng katawan natin, nagre-respond siya na magkaroon ng katuparan yung mga sinasambit natin. So, kahit na masakit ang ulo mo, pero ang deklarasyon mo, maayos na. Maraming salamat, Panginoon, pinagaling mo na ang masakit. Alam niyo po, walang magagawa ang katawan dyan kung hindi mag-respond sa pamamagitan ng pagsasabi galing sa utak, sasabihin niya sa katawan, o magaling ka na. At alam nyo, ang utak, hindi yan magsasalita ng basta-basta o magaling ka na. Hindi po. Ang ginagawa po ng utak, kung ano yung kailangan doon sa bahagi ng katawan na idinideklara natin na magaling. Kasi po, alam nyo, ang katawan natin ay may sarili siyang kakayahan para pagalingin ang kanyang sarili. So, ang gagawin ng utak, magtutungo, mag ituturuan niya yung bahagi ng ating katawan to produce such chemicals para maayos yung ating pangangatawan. Ano ang sinasabi sa atin ito? Simple na. Ideklara natin yung mga mabubuting bagay, ideklara natin yung mga ayon sa kalooban ng Panginoon na matatagpuan natin sa salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, makakasiguro tayo na tatanggapin natin ang ating mga panalangin. Kumapit po tayo sa kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita. Kami po ay nagpapasalamat dun sa katotohanan ng paggalang
yung kahalagahan nito na ipinakita sa pamamagitan ng bahaging ito ng banal na kasulatan na aming dinalangin. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat maging yung pangungusap namin sa aming mga katawan na ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong turo, Panginoon, ito'y magkakaroon ng katugunan at katotohanan sa aming mga buhay. Kami po'y nagpapakumbaba sa mga pagkakataon na pinilit namin yung aming mga sarili doon sa hindi mabubuting bagay. Ito yung sinasalita namin. Patawarin mo po kami doon sa mga pagkakataon na inangkin namin yung mga sakit, yung mga problema, yung mga kahirapan. At Lord, sa oras na ito, ipahintulot mo na magkaroon kami ng panibagong kaisipan. Yung sinasabi ng iyong salita na magkaroon kami ng pagbabago ng ayon sa kalooban ng aming Panginoong Heso Kristo. At sa ganitong paraan, ipahintulot mo po na kami makalakad sa iyong kalooban at hindi lang namin ito maisip, kundi aming maideklara. Ang aming panalangin sa iyo, sa aming pangungusap ng mga bagay na ito, magkaroon ng katugunan sa iyong panahon. Amin din pong itinudulog sa iyo ang bayan ng San Lorenzo Ruiz sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng San Lorenzo Ruiz ay magkaroon ng unawaan. Hayaan mo pong mapawi ang anumang kasinungalingan, mapawi ang anumang nagbabahagi sa katawan ng aming manunod. At ang aming hiling, maitatag at maitalaga ang pagkakaisa maging dahilan kung bakit ang Santong Espiritu ay makapagtatag ng altar para sa aming manunod. And Lord, we decree the fire of revival sa bahaging ito, Panginoon, ng Camarines Norte. And we just declare and claim na ang San Lorenzo ay patuloy na tatanggap ng pagsama ng pagkilos mo. And Lord, we're declaring missionaries galing sa bayan. Ayan, ipadala mo sila sa mga nangangailangang bansa upang ihatid ang balita ng kaligtasan. Lord, namin ding idinudulog sa iyo. Dumalo yung espiritu at kapangyarihan mo sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong magkaroon sila ng kaunlaran ayon sa iyong kalooban at sa pangalan ni Jesus. Hayaan mong dumalo ang kaunlaran ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo na matanggap namin at maganap yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Lord God, sa mga training agencies, katulad po ng May Life, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo nito upang magtagumpay para sa kalooban. We also pray for the fulfillment of your purposes, Panginoon, sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mo sila sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. Katulad po ng mga misyonero na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw ang magsuplay ng lahat nilang pangangailangan upang matupad nila ang iyong dakilang kalooban. We also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord maghari sa aming gobyerno. Ang aming panalangin, walang kasinungalingan ang magtagumpay sa aming bayan. Lord, kami nananalig. Ikaw po yung kumikilos ngayon. Walang
Panginoon, sa pangalan ni Jesus, aming idinideklara na yung mga tamang saksi ang inilalabas mo laban sa lahat ng korupsyon sa aming gobyerno. And by faith, we're declaring, ikaw din po ang nagtatatag ng mga tamang tao. Lord, higit sa lahat, dasal namin ng puso na may pagkatakot sa iyo. At kami po'y nananalig, matatagpuan mo ang aming bayan na may tunay na pagtitiwala sa iyo. Ama, amin din pong idinudulog yung aming pagtungo sa mga bansa upang itanim ang apoy ng revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin ang kapangyarihan mong siyang bumaba sa mga bansang ito, sa mga iglesia, sa mga pastor, sa mga misyonero na aming makakanin. Panginoon, ang aming hiling, maideklara namin sa kanila yung kapangyarihan at ang apoy ng iyong pagsama. Ito din yung aming panalangin sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Hiling namin ang iyong pagsama ng may kapangyarihan. Kaya din po, Panginoon, we speak the same sa South Korea, North Korea, Russia, Brazil, China, at Japan. Dasal namin ang kapangyarihan mo maging sa US. We decree the fire of revival sa mga bansa. Ang aming panalangin, ang kapayapaan, ang tamasahin ng Israel. Maraming salamat na ang kinamit, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan ang salita ko ang kaspas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and lot with parking, with a new big and flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Sama-sama po nating ideklara. Pilipinas, God bless you. Big time. Hanggang sa susunod. As we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.